welcome sa Malayang Podcast. Ako si Pastor David. Brother Edmond. Natin si Brother Edmond. Brother David na lang pala. Kailangan, ayoko naman tawagin kayo nyo pastor. Bakit ba, Brad? Bakit ba masyado tayong allergic sa pastor? May mali kasi connotation ng pastor. Okay. Ako kasi... normal lang yun? Di ba normal lang? Naniniwala kasi ako sa na hindi calling ang pagpapastor. Opisina. Hindi siya isang opisina. Bawat Kristiyano na gumagawa ng Great Commission, pwede yan magpastor. Basically, pwede lang gawin yung trabaho ng pastor. Kasi kung isa lang ang nagumagawa, kumbaga sa for example, sa 1,000 tao na Kristiyano, isa lang yung gumagawa ng pagpapastor. Mabigat na yun. Mabigat na responsibility yun. Pati hindi siya opisina na para bang posisyon na parang doktor or ginagawa kasi to shepherd. Kaya sabi ni Paul, shepherd the God's flock. Diba? Sinabi niya sa mga elders, shepherd's God's flock. Saka baka may kinalaman din yung Brad sa sinabi sa Ephesians, no? Yung ministry. 4:11 din. 4:11. Yung God called. Yung gifts. He gave gifts to men. Yeah. Okay, it's more of, kasi naiintindi ng mga tao, it's more of parang a title, no? Instead apostles, prophets, pastors, teachers. Instead na yung totoong meaning ng ministry, which is yung ginagawa, yung work, yun yung ministry kasi, yung work ni God. Kung ano yung pinapagawa sa atin ni Lord, yun yung ministry. Instead na yun, naging title na parang pag binansagan ka ng pastor, kahit hindi ka naman nagpapastor, hindi ka nagsha-shepherd, preach ka na ng preach, hindi ka talaga nag-aalaga ng mga tao, tinatawag ka ng pastor. Tinuro mo yun last time, di ba? Saan? Sa gathering natin. Sa gathering? Oo. Sabi ni Jesus na huwag mong tawaging pastor, father, or pastor tuloy, rabbi. Teacher, rabbi. Okay. So parang, kasi during their time, rabbi is title na designated sa mga nagtuturo no? Parang parang kasing master, ibig sabihin nun parang disipulo ako ni Brother Edmond. Okay. Rabbi, Maganda isipin kasi, kahit na master or sabihin natin teacher talaga, the question remains na saan ba nila kinuha yung kanilang tinuturo? Di ba? Yun ang question kasi nakakalimutan ng marami na yung isang nagtuturo, bago yan magturo, ay nag-aaral din yan. Totoo. Nag-aaral. So, anong pinag-aralan niya? Anong material niya? Di ba? So, siyempre, kinuha niya lang din yun. Galing galing sa Bible, sa Bible talaga. Sa teaching ng Panginoon, sa doktrina ng Diyos. Kaya, ang totoong teacher, sabi ni Jesus, one is your teacher. Yeah. The Christ. Si Jesus lang ang teacher. The Christ. Natin. Yeah. Mahirap magsabi na tawagin pastor kasi sa pastor talaga natin na opisyal na pastor natin si Jesus. Yeah, although naintindihan natin may mga tao na, di ba, hindi pa ganun kalawak yung kaunawaan na siyempre yun ang tinuro sa kanila. Yun ang lagi nilang naririnig, yun ang na actually sa Old Testament yan madalas. Na-realize ko sa Old Testament, may mga prophets, may mga kings. Actually, yung kings nila during the Old Testament, like si Saul, ang madalas sa English term na tawagin is anointed of the Lord. Yun. Alam mo ba, Brad? Ang Greek term nung anointed na yon, okay, kung mabasahin natin sa Septuagint version, is Christos. Ang anointed? Yes. So, kung literally talaga nating susundin yung sinasabi
ng Panginoon o ni David na don't touch God's anointed, ibig sabihin niya, don't touch God's Christ. Kaya na lang, ganun ang kanilang kumbaga, celebration nung dumating si Jesus sa Jerusalem. Kasi nga, niisip nila, ito na yung hari, ito na yung Kristo. Which is, literally, sa mga Jews, ay talagang king, no? Siya yung king, siya yung Christ. So, medyo off topic tayo. Namunta na tayo sa title. Pero gusto ko lang sabihin, no, na in the Old Testament, God allowed yung mga servants niya to be called as Christ, no? The anointed, which is the king, no? The prophet, si Moises, yung mga iba pang prophets, no? And also si Ezekiel, shepherds, no? Babasahin mo, the shepherd who has the flock, oh, my people, no? Mababasa po natin yun sa Ezekiel, I think 37. Pero at the end, sinabi ni Lord, at the end, sabi niya, I will gather my own flock. Diba? Dahil nga nakita niya, napapabayaan ng mga shepherds, human shepherds, yung ministry na pinagkatiwala sa kanila ng Panginoon. Okay? But in God's sight, they are like shepherds. In reality, sabi ni Lord, I will be their shepherd. Kumbaga, yun ang hindi natin na-emphasize eh. Yes, tinatawag na shepherd yung mga nagsiserve as yung leader of God's people. God calls them shepherd, which is the term pastor, no? Pero may shift eh. Sabi niya, this is what I will do. I will gather my own sheep so that there will be one shepherd. No? Magandang shepherd. Magandang itakil yan ngayon, no, sa episode na to, yung pagiging posisyon, no? Yung false doctrine na the anointed one. No? Kaya touch not the anointed one. So, kasi napunta rin sa yun, yung mga pastor, no? Oo. So, kumbaga, during their time, kay Saul. Ganito yun, no? Kumbaga, yung revelation ko dyan, na ni-reveal ni I believe the Holy Spirit revealed it to me, na, kumbaga, dahil na tinatawag tayong pastor, dahil tinatawag kang may posisyon, niisip na kagad nila na hiwalay ka sa iba. Man of God ka. Man of God yan eh. Man of God to. Hindi yan pwede i-touch. Pero katotohanan nun, lahat naman tayo man of God. Kapag ka naging Christian ka, Christ is in you, the anointing is there. Oh, the anointed. I mean, hindi kayong the anointed one. Kaya nga ang tawag sa ating Christians. Christians. Dahil meron tayong anointing, may anointing from the Lord. Ka. So, hindi lang, ayun yung problema sa mga nagsasabi ng pastor or ng, kaya naiintindihan ko ba't sinabi niya, don't call anyone rabbi. No, wag niyo tawagin kahit sinong rabbi. Meron lang kayo isang rabbi. Wag niyo tawagin anyone father. Kasi yung sinasabi ni Jesus doon, yung position, yung spiritual position sa buhay. No, don't call anyone a spiritual father or yung father nga mismo, yung father figure mo. Kapag ka-Christian ka na, ang father figure mo na si God. Hindi na yung biological father mo. I mean, yung biological father mo, pwedeng iba yung tinuro sa'yo na hindi align sa word ni God. Unahin mo si God kasi siya na yung father mo. Yung bagay, nag-iba ka na ng pamilya, technically. From worldly family to of course we still honor our father and our father and mother. May commandment yan pagiging normal na Christian yan. Pero yung position na yun, binigay mo na kay God. Ibig sabihin yung honor, yung pagsunod kay God, nandun na. Hindi mo pwedeng ibigay yun sa tao eh. Na like for example, pag tinatawag mong pastor, pastor. Kasi ang tawag ngayon, pastor sa mga religion. Pero before, rabbi ang tawag sa kanila eh. Sa mga leaders ng church. Rabbi. So sabi, wag mo bibigay yung posisyon na yun sa tao.
No, don't call anyone rabbi. Kasi nga, nawawala, nagkakaroon ng hierarchy na parang inisip mo, iba sila kaysa sa akin. Yeah, kaya mapapansin natin, no? Pag kahit yung mga apostle, si Paul, si James, no, sa Book of Acts, no, pagbalik ni Apostle Paul dun sa Jerusalem, no, after niya mag-mission, so may dala siyang blessing para sa mga poor Christians sa Jerusalem. Ang address sa kanya ni James brother. Kay Paul. You see, brother, how zealous our kababayan in everywhere, no? Pero sa law ni Moses. Paano kaya natin i-explain yung question kasi tinawag ni Paul, di ba, na sarili niya, an apostle of Christ sa mga letters niya. I'm an apostle of Christ. So I believe hindi yun tinatawag na na position. Yeah, it's not really a title. Hindi siya title. Tama. I believe. When we call people. Pero kayo, Brother Edmond, anong tingin niyo? Anong magandang explanation doon? Yeah, so ayun nga, no, babalik tayo sa una, nasanay kasi tayo sa pagbabasa ng Old Testament Kasi pag connection din sa title na Father, no? Kasi sa Old Testament is more of talagang dugo mo no? Yun yung talagang pinahalagahan mo yung dugo Halimbawa, yung magulang mo, pahalagahan mo yung magulang mo. Kasi yun ang kadugo mo. Yung nation mo, like Israelites, pahalagahan mo. At huwag kang mag-aasawa ng hindi Israelites, tama? So, pero, nung dumating si Jesus, hindi na dugo ang physical blood ang emphasis ni Christ Ang emphasis niya ngayon is spiritual. Yun, I think, yung nawawala. Yung distinction na yun na nung dumating si Jesus, dumating siya to emphasize the spiritual aspect sa material. Yeah, of God. Kaya nga ang tawag niya, the kingdom of heaven or the kingdom of God has come. No? Alam nga namang wala naman siyang army. Wala naman siyang mga kung ano-anong paparazzi. Nakasama. Oo, nagpipreach siya. So ano ibig sabihin ni Christ? It's the kingdom of heaven which is spiritual. So yun ang hindi naisip ng iba, no? When Jesus said, call no one your father, it means yung spiritual father mo, which is si God na. So siya na talaga yung ating, kumbaga ito na yung actual. So dahil lang tao noong Old Testament time, hindi pa ganun ka-broad ang knowledge, no? About spiritual things. We are talagang naka-stuck tayo sa material things na nakikita. Pero nung dumating si Christ, inintroduce niya about the kingdom of heaven. So we have to understand na in the sight of God, spiritually, pantay-pantay talaga tayo. Magkakapatid tayo sa Panginoon. Yun yung yun yung dapat talagang mangyari. Although, may pagkatawag si Lord sa atin, no, na ito yung dapat nating gawin. Okay? So for example, si Apostle Paul, as an apostle, yun yung pagkatawag sa kanya. Parang siya yung missionary no, yung during their time. Mission. Yun ang ginagawa ng apostle. Actually, may kilala tayong pastor na sinasabi nila, wala sa Bible yung word na missionary. Okay? Wala nga. Apostleship. Okay? Pero, yun yung ginagawa ng mga apostle. Nagmi-mission. Ang I believe kung tama ba yung naalala ko. Ang pagiging apostle is yung parang pagiging visionary. Parang yun yung nag-uumpisa ng start ng work. Malaking methodologies or something na I mean, ayun yung nakita ko sa Greek word ng lexicon. I'll try to search it. Yeah, marami talagang kasi you can describe the life of Paul, the life of Peter. So, yun naman talaga ginagawa ng apostle. Pero ang hindi ina-emphasize natin kung minsan ay yung tinanggap nilang teaching first hand. Yun ang walang papantay even sa panahon natin ngayon. Kaya possible talaga na madami pang nagka-apostle ngayon.
ka-apostleship. Kahit hindi nila tinatawag nila sarili ng apostle or hindi nila alam na yun yung ginagawa nila. Yeah, partly, pwede nilang gawin yun, no? Yung humayo sa isang lugar, like for example, sa China o kaya sa India, na hindi pa Christian. Na gagawin yung work ni God na hindi pa nagagawa before. But, they cannot be ka-level ni Paul, they cannot be ka-level ni Peter. Dahil, kasi naumpisa na yun eh. Sila kasi yung parang tinatawag nating sila yung tumanggap ng teaching na tinuturo natin ngayon. So tayo ngayon nangihiram lang talaga ng teaching. So pero I believe naman na meron pa rin mga bagong teaching na binibigay si Lord sa mga tao. Yung settings in the time nila Peter and the time ni Paul. Ngayon, yung mga teaching na binibigay naman ngayon is for relevance sa time ngayon na hindi naman magko-contradict sa binigay nila Paul and Peter. Pero kaya I would say na mayroon din mga maging apostles, like katulad nung hindi siya title kasi doon. Kung hindi siya title, it's a ministry, it's a work. May mga gumagawa niyan in some parts of the world or even here sa Philippines na hindi pa kasi nabe-break through. Para for example, may social media. Meron nag-start ng mag-preach sa social media, meron nag-start mag-preach sa ganito, sa ganyan, and they have the revelations na paano ba yung ginagawa na tama, di ba? Parang ano ba yung new ground yun kasi digital world yan, parang digital space yan or something like that. Like before, di ba, may mga televangelists, sila yung nag-apostle sa TV. No, it wasn't done before. And paano yung ethical na ginagawa ano yung pinipreach nila, paano yung methodologies. I believe those are the work ng mga nag-apostle is yung vision nila kasi binibigyan sila ng vision ni Lord. Ito yung gagawin mo at ito yung mangyayari and people will follow and people will di ba? Pwede. So kahit minsan nakakalungkot, no, may mga tao na in-abuse nila yung ginagawa kasi ng hierarchy. Saka yung title na kiniklaim nila apostle. So may apostle daw, hindi naman nag-apostle. May alam ako diyan, apostle of finances. Yari ka dyan. Pag sinabi ni apostle of finances, makinig ka. Okay? Ibigay mo ang iyong sa kanya nakuha yun. Sa demonyo. Well, sorry tayo lahat lumaki sa ganun no? Minsan hindi natin talaga na di-discern. Pero dahil malay mo mayroon mga apostle ng mga demonyo, no? Ibig lang sabihin ng mga sinapostol is pinadala. Sent. Okay. Yeah. Technically speaking, pag pinadala ka to do something, no? Either good or bad, para ka ng apostle, no? Totoo nga naman pinadala ka ni God, no? Apostle ni Mamon. Ang na-realize ko rin, no, sa yung the word sent, kasi maraming nag-iisip ng tao o yung mga, especially yung mga mahilig, although important yung authority sa buhay ng isang Kristiyano, di ba? At least may tinitignan siyang nagtuturo ng authentic or true word of God. Pero may mga times na na-abuse yung authority na yun. For example, may mga nagsasabi dyan na mga pastors din, no, na pag ikaw hindi ka sinend, hindi ka pinadala, hindi ka legit. you went out. You went out. You went out. You're not sent out, you went out. So kailangan magpapaalam ka sa pinakataas. Kailangan merong approval ni... May basbas. Kumbaga, sinabihan ka na ni Lord na pumunta ka sa lugar na yan. Tapos kailangan approve pa na... Magpapaalam ka sa kanya. Approve pa ng head pastor mo. Senior pastor daw, no? Kaya may problema ako dun sa tinatawag na pastor. Kasi they go... ina-undercut nila yung ni Lord, si God mismo, ina-undercut nila yung authority ni God sa mga Kristiyano. Kasi pastor, for example, ang dami ko na narinig na storya na na-abuse sila financially, na-abuse sila
sexually, na-abuse sila, ano pa ba, spiritually, na-abuse sila, naging enslave sila, just because they believe the person is, above them. Above them. Kumbaga, akala nila, uy, pastor to, tinawag ni Lord yan, called ni God yan, may siya lang yung pwedeng gumawa niyan, siya lang yung pwedeng siya yung may authority sa buhay ko kasi siya yung nilagay ni Lord sa buhay ko, di ba? I mean, that's very wrong. So ibig sabihin, although mahalaga rin, no, as if you're working in a team na sabihin natin may isang leader or what, although hindi naman kailangan isa lang ang nasusunod. Tama. Oo. Kasi katulad nga sa Jerusalem. Pwede bang 2, 3 nasusunod? Madami sila eh. Oo, di ba? Ang tamang term diyan is overseer. Sabi sa Bible, di ba? Elder or overseer isa sa mga flocks ni God. Pero hindi sila hierarchy. Ano sila eh, parang kalibel lang nila yung mga Kristiyano. Ino-oversee lang nila because sila lang yung mas naunang nag-mature sa kanila. Yeah, at kina-guide. Ang maganda example natin dyan yung sa Book of Acts, no? So, alam naman natin sa Book of Acts yun yung after na tumakit si Jesus and nandun yung 12 apostles, although yung isa napalitan. And then, all of a sudden, may makikita ka after a few chapters, si James, which is the brother of the Lord, no? Kasi yung unang James na apostle, natigok na dahil nga yun yung prophecy sa kanya ni Jesus na iinumin niya yung cup ng martyrdom, no? So after that time, parang nakita na lang natin bigla si James, no? So James, sino ba si James? Brother of the Lord na hindi naman talaga sumunod nung una sa kanya, di ba? Confirm naman siya yung di ba? Nagsulat ng Book of James. Yes, no. So, totoo yun. But yung, so kung isipin natin, hindi naman siya yung dapat si Peter, di ba? Pero makikita natin sa Acts 15, parang siya yung overseer. Final, authority, no? So, and si Peter, parang tumatanggap siya ng criticism, no? So, pwede nating sabihin si Peter dapat yung pinaka-leader kasi siya yung sinabi ni Lord, no? Siya yung talagang maingay sa Gospels, siya yung laging nauuna. Pero nakita natin si Peter, nung pumunta siya kay Cornelius, di ba? Na Gentile, na hindi allowed ng mga Jews during that time. He doesn't put himself above kasi. Oo. Yeah. So, nag-explain siya, no? Hindi niya sinabi, ako kino-question nyo. Hindi nyo ba alam na kasama ako ni Jesus doon sa Mountain of Transfiguration? Bakit nyo ako kino-question? Check your heart! Who do you think you are? Who do you think you are? Diba? Diba parang baliktad no? So, kung talagang susunod tayo sa Bible, pag kami nagtanong sa isang kahit pinakamatandang leader, you just say the answer. Hindi mo kailangang i-bash yung tao nagtanong. Hindi naman natin nakikita yung heart ng tao. So, it's better than not to judge, but just to give plain answer. Katulad ni di ba, ni Paul, kinriticize siya si Peter. Tinanggap ni Peter yung criticism, di ba? Nauna pa si... Hypocrite siya, no? Nauna pa si Peter kaysa sa kanya. Si Cephas. Si Paul, parang saling, huli na yung sumali. Bandang huli na siya. Hindi naman siya yung umpisa. I think sa Book of, Galatians, no? Sa Galatians. Yun na nga yung yung one doon. Parang, for example, the 12 apostles, sila yung 12 apostles. Parang, sinawag sila ng 12 apostles, not because yung, si Jesus nagbanggit sa kanila, o apostle ko kayo, di ba? Hindi. Yeah. Tinawag lang ni Jesus sila yung lumapit talaga at sumunod talaga. Pero hindi naman tinawag ni Jesus, okay, kayong 12 na yan, kayo ang 12 apostles pero binansagan sila 12 apostles kasi sila yung una-una. Pero sent ones.
Pero pansinin mo, si Paul hindi kasama doon, pero naging apostle siya. Yeah. I mean, ginawa niya yung work ng apostles. Sino pa kaya, kumbaga I'm wondering, no, sino pa kaya yung mga apostles sa Bible, sa Old Times or sa New Testament era, ang naging apostle pa na hindi nakasulat sa libro. Siyempre madami pa. Diba? Hindi lang sila. Katulad si Philip. Una, siya, deacon. Tapos, naging prophet. Naging evangelist. Yeah, marami siyang gifts, no? Tapos, naging prophet ulit. Yung anak niya, naging prophets. Na gano'n, may tinawag ng prophetic prophets. gifts din Yung dalawang daughter niya, di ba? Tapos, pero si Philip din, una, deacon, tapos nag-evangelist, tapos dami na save. No, di ba? Sino pa kaya yung mga ganun sa Bible na nakita lang natin yung pangalan, na naging apostle din, nag-teach din, nag-evangelize. So, hindi talaga siya, position na, okay, pastor ka na dyan, forever. Ikaw na bahala sa buhay ng mga tao. Tsaka sila magbibigay ng tithe sa'yo. Yeah, parang hindi tugma eh. Hindi talaga siya tutugma. And, so, balik tayo doon sa saan? Don't touch God's anointed. Yun na nga yun eh. Napunta na ako doon eh. Kasi kapag sinabi mo gano'n, nagkakaroon tuloy ng thinking, special tong taong to. Yeah. Special si pastor. Siya lang nakakarinig galing kay Lord. Hindi na yung mga tao naging lazy na to hear from the Lord themselves. No? And then hindi na sila gumagawa ng ministry. Hinihintay na lang nila, pastor, merong tatawag sa iyo, no? Pastor, merong sinasapian dito. Punta ka naman. I-gas out mo naman. Yeah. So, nawawala yung supposedly gifts. Pero saan nila nakuha talaga yung idea na gano'n? It's a worldly thinking. Di ba? Katulad nga, hierarchy, may presidente, may opisyal, sa civil sa army, kung sino yung direct siya lang susundin mo. Di ba? Hindi ka pwedeng pumunta sa ibang kumpanya, hindi ka pwedeng pumunta sa ganyan. So, it's a worldly manner na tinatry nila adapt sa religion, sa Christianity, which is, ayun nga sinabi ni Paul, di ba? Do not do the pattern of this world. And yet, they're following the pattern of the world, which is so much lesser than... So, ano ba talaga yung position na makikita natin sa may overseer. Sa New Testament. Nakita ko overseer, elder, bishop, and these are not hierarchy, no? Hindi deacons, meron deacons, din, meron. Mga servants. Pero sila, no? They're working, they have that man-made positions na binigay lang. And hindi yan, I don't say na calling yan eh. Yeah, I think nasa 1 Timothy chapter 3, di ba? Makikita mo na. Kaya di ba, so you choose, di ba? Sabi niya kay Timothy, ikaw pumili kung sino maging overseer. Ito yung qualification of overseer. Dapat yan. Dapat ganito yan. Dapat ganyan yan. Appointed yan. Man-made appointed place yan eh ng mga tao. Kasi hindi pwedeng ako may calling ako. Ay overseer. Tapos hindi kulang ka sa qualifications. Hindi ka full of faith, hindi ka full of ayun yung kinukuha nilang qualifications ngayon ng pastoral. Pero hindi naman talaga ito pastoral. So, nowhere in the Bible yung sinabi pastoral. Ang layo nga sa work ng pastoral yun eh. Actually, diba? Siguro maintindihan din natin dahil nga we were commonly exposed tayo sa Old Testament, no? Kasi yung calling na tinatawag, wala ka naman kasi makikita sa New Testament na calling ng mga pastor. Or siguro yung tinawag ni Jesus yung mga early disciples, hindi pa sila apostles noon. Okay, pwedeng yun yung confirmation na tinatawag sila in the full-time ministry. But ang reality nun is kung makikita natin si Paul, tinawag niya
tinawag niyang called lahat ng mga saved, no? Yung mga sinners naligtas. Na gawing, they were called from sinners to being saved. To being saved or being a saint, no? Kaya di ba kasi may verse na sabi, ano ba yan? Yung calling of the Lord, tanapin na natin. Verse, irrevocable. Saan yung Romans eh? Of the Lord is irrevocable. Yeah. Ito yung ginagamit nila. Irrevocable. Ayokong hanapin natin sa... Yeah, nasa ano siya eh. Hindi ata. So, yun yung ginagamit kasi ng mga pastors na sinasabi, I'm called to be a pastor. I'm a pastor for life. Sinasabi, hindi nga mali eh. Nabi ko. Sige, balik tayo dun sa qualification ng itong sa 1 Timothy chapter 3. Sabi dito, siguro magandang basahin natin to, may magandang Malinaw translation. So sabi dito ni Paul, faithful is this word if anyone aspires to the position of a bishop. Okay, so yung bishop na to, hindi to yung bishop na tinatawag natin ngayon. Usually, the Greek is episcope o episkopos, which is in layman's term, supervisor or manager. So, hindi po ito yung tinatawag na pastor na mismong term, Hindi ito yung pinaka-pastor na term kasi yung pastor na term is hindi episcope o episkopos kundi poimen, okay? Yun yung talagang Greek ng pastor. So, he desires a good work. So, yung bishop daw, pagiging overseer is an office. Ito yung talagang tungkulin. Sabi niya, a bishop or an overseer then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behavior, given to hospitality, apt to teach, not given to wine, no striker, not greedy of filthy lucre, but patient, not a brawler, not covetous, one that rules well his own house, having his children in subjection to all gravity. For if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? Not a novice, lest being lifted up with pride, he fall into the condemnation of the devil. Moreover, he must have a good report of them which are without, lest he fall into reproach and the snare of the devil. Okay, so makita natin, kasi ang masyado na-emphasize, tinawag ako ni Lord, ganito. Pero, sabi ni Paul, ito yung qualification, gusto mo maging Christian leader. Okay? Kailangan, may good behavior. Okay? Hindi sakim sa pera. Marunong makipagkapwa tao, Hindi lang sinabi dito yung matalino kailangan graduate, kailangan, tapos ng Bible college. Hindi, sabi, up to teach. Marunong magturo, okay, walang problema. Pero that's only one qualification. Sabi, hindi lasenggo, hindi pasag, parang striker, ibig sabihin sa Tagalog, basagulero, yan. So, not greedy of filthy lucre, hindi sakim sa pera, So, hindi mo pwedeng sabihin na, birthday ko ngayon, ha? Ang gusto kong regalo, yung Ducati. iPhone 15. Minimum, 110,000 dapat ang regalo mo sa akin. So, huwag naman tayong gano'n. Disqualified na agad sila sa pagiging overseer. Oo nga kasi huwag naman tayong gano'n kasi halata na halata mo ng greedy ang umiiral So, but patient, not a brawler, not covetous. Paulit-ulit yung covetous, So, and then may qualification about the family. Marunong mga lagad ng pamilya, which is very important. Kasi nga, as a leader of a group of a Christian community, tinitignan tayo, di ba? Tinitignan tayo yung mga anak natin. At the same time, magtatanong sa yung mga family people. So, kung may problem sila sa pag-aasawa, problem sila sa mga anak. So, kung ikaw hindi mo masikaso yung pamilya mo, hindi mo marunong kung paano i-please yung asawa mo o kaya turuan yung mga anak mo, paano natin mapapayuhan yung mga tao?
Kaya it's very important na kung ikaw ay leader ka sa isang simbahan, sa isang church or overseer ka, kailangan naayos talaga yung pamilya natin. Nakaka-focus tayo, no? Kung papansin mo, ano yan, yung qualifications na yan, gawa lang din nila, nila Paul, yung mga church leaders noon, mga overseers noon. So, ayun niya kasi nakita nilang need na parang in order for them to become an effective overseer, kailangan ganyan yung attitude and may qualifications talaga. Yeah, this is something to aspire. Although, syempre, may mga times na, di ba, may mga tao, ewan ko, kung dahil lang sa system yon or talagang sa leadership, no, na pinipik nila kahit na ano talaga eh. Kaya nga, ano rin eh, I mean, I just realized, so, kaya pala sinabi din ni James, na hindi lahat dapat maging teacher. Yeah. Kasi katulad yan, mga overseers, mas malaki ang judgment na mapupunta sa kanila kapag hindi nila ginagawa yung tinuturo nila or yung ano nila. Kaya diba, able to teach, able to they were leading the flock of God sa tama. Hindi katulad ng mga preacher ngayon, mga pastor ngayon, di ba? Puro kabig eh. Anong offering mo kuha natin eh? Meron pa akong napanood sa Facebook. Sabi nila, galit na galit. Galit na galit sa mga taong nagtuturo ng huwag mag-tights. Galit na galit siya. Ngayon, namin naghihirap na pastor. Kasi nagtuturo kayo ng huwag mag-tights. Huwag mag-tights. Ganyan. Kaya wala na tuloy makain ng mga pastor. Ayan. Pag-usapan na siguro natin yan, Brad, no? Next episode. After this, ano tayo dyan? Tights, about tights. Maganda pag-usapan niyo about tights. Pero i-try na natin i-close itong ang pinaka-bottom line lang talaga is, katulad ng sinabi ni Jesus is, Rabbi, si Jesus lang. Father, si God lang. Diba? Ang teacher natin, si God lang mismo din. Si God the Holy Spirit, si Jesus, God the Father. Sila na yung natin, teacher natin. Kumbaga, yung si God mismo, Elohim, siya yung nagtuturo sa kanya dapat natin lift up yung natin. Sa kanya lang dapat tayo naniniwala eh. Parang yung truth, to be able to say an absolute truth, it should be coming from God. Di ba? Ganun yung ganun yung... Pero you think, is it a sin pag tinawag mong pastor yung isang tao? Not necessarily. I don't know. Si Lord na siguro makakasabi niyan, pero sinabi niya clearly, pero do not call eh. Pero I mean, para sa akin, kung sinabi ni Jesus, do not call. Gusto ko rin isingit, no? Yung sinabi sa Psalms 23. Yan talaga yung dapat nating maintindihan na the Lord is our shepherd talaga. Si Lord ng ating pastor. So, siguro pwede natin, for me, no, work around lang, sa mga hindi pa masyado nakakaintindi, no? Di naman tayo masyado condemning na pwede natin silang just accept it and teach kung ano yung sasabi sa Bible na you can just call us Brad or and also teach them that Christ is really our shepherd, no? Siya talaga yung ating tinitingala. No? Kung may sa mga normal sa mga pastor diyan, no, for sa mga kung may makikinig man sa atin, wala. Meron naman tayo followers. wala pa yun. Pero kung mabalikan nyo to or something, diba, kung may makikinig mga pastor, diba, I mean, basahin natin maigi yung Bible. No, wag tayo umasa dun sa tinuro lang nung predecessor or nung Bible school. Basahin natin maigi kung ano yung sinabi mismo ni Jesus. Let's take it as is. Yung kung ano yung tamang context, kung ano yung tamang truth, anong tamang sinabi mismo ni God. Kasi nandun naman nakasulat na eh. Bakit
ba't pa natin kailangan makinig sa iba kung sinabi naman na sa atin ni God? I mean, the Bible is, I believe it is complete. Kompleto siya pagdating sa lifestyle. Kompleto siya pagdating sa teaching. But the Lord will always still give us new things, new revelations, new guidance para lang mas maintindihan mo pa kung ano yung mga nakasulat. And para lang may meron kang guidance sa buhay mo. I mean, the Holy Spirit is here, diba, to teach us like Jesus Christ, how Jesus taught us. Ay yung maganda sa when you have a relationship with the Holy Spirit. Nararamdaman mo, ginagamit niya minsan yung Bible as an example. Ito, nakita mo yung nangyari sa ganyan, ganyan. Ito rin mangyayari sa'yo. ito yung mga ginagawa nila. I mean, it serves like an exhibit A when the Lord is telling you something. Kasi kumpleto talaga siya. Kaya kaya natin pagkatiwalaan yung Bible. Except pagka merong like katulad na may mga nag-forge ng Bible, we need to be aware of that. Meron din forgeries sa Bible na kailangan natin maging aware. No, and we can tackle that in some actually naalala ko nung bagong Christian pa lang ako sa isang church, maliit lang na church, hindi masyadong kilala, wala pang Facebook noon. Yung mga pastor doon, ang tawag ay ate at kuya. Tawag sa mga pastor? Oo. So, doon kami nasanay, no? Kaya nung lumipat ako dito sa malaking church na to. Pastor na. So, pastor. Okay, pastor. Pero kami noon, kuya, ate lang. Ma-offend pa sila pag hindi mo tinawag. Parang may kurot pa sa kaya pinaghirapan ko tong posisyon na to para, so ibig sabihin, nag-doctorate pwede naman palang i-implement, di ba? Pwede naman palang sundin yung sinasabi sa Bible. Hindi kailangan magpumilit na kailangan, pastor. Hindi si Kuya Ras, yung tawag namin, yung dating youth pastor ko, ang tawag namin, Ate Tess. Yung pinaka-senior pastor, si Kuya Jim, o kaya Kuya Rusty. Hindi naman siya nagiging na parang title phobia tayo, no? Na baka sabihin may pero masarap din na feeling, Brad, no? Parang feeling mo na talagang yung tao na yun. Parang kuya talaga siya. Which is, yung term ng being elder. Oo. Yung elder or bishop is the same It's the same nakakatanda na sa'yo. Mas magandang isipin nyo. Lalo tayong mga Pilipino na meron tayong term na kuya. Okay? Sa English, wala. Brother, older brother. No? Dadagdagan mo pa ng extra word. No? Pero tayo isa lang kuya or ate. So, which means... Pati endearing word No, very endearing. So, pag sinabi mong kuya, hindi naman lahat kuya mo talaga ng brother. Totoo yun. So, ayun, magandang gamitin natin yun. Like katulad ko, may isang kuya, may isang ate. So, pag may tinawag ko ate, alam ko na kung sino yun. Tinawag ko kuya, alam ko na kung sino yun. Parang, I mean, it's an endearing word na sa akin, hindi natatakot yung tumatawag sa'yo na gano'n, di ba? Hindi ako, Pastor. Nagkakakali, no? May mga young people na. Kuya, Kuya, ate. Pastor, pagka magdadaka, Pastor. Parang tinatakot Kasi kami nung college kami, tawag namin sa mga professors na Chur. Ang baba tayo, Chur. Ba't kaya gano'n? Tinatakot sila. Dagdag ko lang. So yun, salamat sa pakikinig. At sana may natutunan tayo. Sana may natutunan kayo. So next time ulit sa next episode natin, I hope na makinig kayo. Subscribe. Sabi niya. Share and subscribe. Para yung mga marinig. God bless.